Iginiit ni Health Secretary Ted Herbosa na bahagi lamang ng umano'y demolition job ang reklamong isinampa laban sa kanya at ilang opisyal ng Department of Health kaugnay ng 1.5 bilyong pisong halaga ng expired na gamot at bakuna. Si Aaron Rojas sa report. Muling kinasuhan ng grupong nagpakilalang concerned DOH personnel si Health Secretary Teodoro Herbosa at 16 pang opisyal ng ahensya noong nakarang linggo. Sa reklamong inihain sa Office of the Ombudsman, inakusahan si Herbosa at iba pang opisyal ng serious dishonesty, serious misconduct at conduct prejudicial to the best interest of public service. Ayon sa mga reklamo, umabot umano sa 1.5 bilyong piso ang halaga ng mga gamot at bakunang nag-expire at itinuring na dead stock matapos hindi may pamahagi sa mga regional health units at nanatili sa National Warehouse. Ngunit maring pinabulaanan ni Herbosa ang mga aligasyon at iginiit na wala pa siyang natatanggap na opisyal na reklamo mula sa Ombudsman. Nilinaw rin ng kalihim na ang issue ay may kinalaman sa expired vaccines, partikular na ang COVID-19 vaccines na anya ay matagal nang naitala sa mga ulat ng Commission on Audit. But I didn't buy that. Remember, that was the time of COVID-19. But I didn't have anything to do with the binili. And of course, nawala na yung COVID. So mag-i-expire yan kasi wala na tayong binabakunahan. So, mali ba yun? Dagdag pa ni Herbosa, maliit lamang umano ang porsyento ng mga expired na bakuna kumpara sa kabuang binili ng pamahalaan noong kasagsagan ng pandemya. That 1.9 is less than 10% of the total na binili natin to vaccinate Filipinos. So when you look at it that way, kita mo may nagde-demolition job sa akin. Pinunari ng kalihim ang mga nagre-reklamo na nananatiling anonymous at ani dapat lumantad sa publiko kung may katotohanan ang kanilang mga paratang. Sa kanyang pananaw, ang mga nasa likod ng reklamo ay bahagi ng tinatawag niyang DOH Mafia. Na-discover ko kasi meron ding corruption sa DOH. So na-sideline ko sila. Kesa habulin ko sila, sideline ko sila. Ang tawag doon, quarantine. Ina-quarantine mo sila para hindi sila maka-aksyon. Mula nung di na sila maka-aksyon, naglabasan na yung sunod-sunod every month, every quarter may kaso. Hindi ko pinapansin. So, yan ang storya niya. Sa ngayon, hinihintay pa ng kampo ng kalihim ang opisyal na kopya ng reklamo upang formal itong masagot habang inaasahan namang sisilipin ng Ombudsman ang merito ng kaso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.